Yon, good morning mga kabady. Welcome back sa ating channel. Ngayon, mag-install tayo ng bar handle riser dito sa ating Kawasaki Eliminator. Dumating na siya from Shopee. Ayan. Yung nagustuhan ko to kasi meron isang Motowolf na brand. Ito gusto ko Eliminator yung nakatatak na. Medyo pricey lang siya. Pero sulit naman bagay sa unit natin. Kawasaki talaga. Kawasaki Eliminator. So yun guys, ikakabit natin siya. Samahan nyo ako hanggang sa matapos. Tingnan natin ano yung mga magiging pros and cons. Kasi first time ko magkabit nitong handlebar riser dito sa ating unit. Medyo nalalayuan ako eh. Hindi naman tayo ganong katangkaran. 5'4 lang tayo. Although kaya natin i-drive, kaya natin siyang patakbuhin. Pero gusto ko yung marabang relax. Mas relax pa ako. Hindi yung stress na stress yung yung braso ko. Actually, nababa ko na to ng itong manibela, ibinaba ko na siya ng mga apat na click. Apat na click. So, yan yung niya. Ito yung sitwasyon niya ngayon. Apat na click. So, meron lang akong mga bagay na gusto pang mangyari. Kung pwede, ay lumapit pa hanggang dito, guys. Although tataas siya, pwede naman natin siya ibaba, ganyan, ilalapit lang natin ng konti. Alam niyo naman, ang Kawasaki Eliminator ay 1,520 wheelbase niya, 1,520. So, ibig sabihin, mahaba siya. And then, sa akin, personally, as a short rider, itong manibela natin, medyo nalalayuan ako. Tapos, ang riding position ko dito, guys, ang aking itlog, nandito na. Lagi ako nakasampa, nakasubsob. Lagi ako nakasubsob pa ganyan. Although kailangan ko din pag nasa takbuhan tayo ng mabilis. Speaking of mabilis, hanggang na ako, na-try ko na to guys, 155 speed. Secret lang kung saan. Pero hindi siya sa maayos naman siya yung kalsada. Safe na safe. Straight lang. 155 na subukan ko na yung top speed ko. Ngayon guys, nandito lagi yung yung tiyan ko nandito. So, pag tumatakbo, mamembre na medyo bababa pa akong ganyan para mag-fit yung dalawang pa ako sa gilid, hindi ako matumba. So, that's why naplano ko na magkabit ng handlebar riser. Okay guys, samahan niyo ako sa pagkakabit nito. Yan guys, nakabit na natin. So, wala pa akong na-adjust dito guys. Ipitan ko lang konti. Ang hindi ko na nagustuhan guys, nawala yung harang ko dito. Which is gusto ko may harang dito para safe tong ko. Ito, anything na tumama. So tingnan natin kung ano mangyari. Baka sa nakikita ko bibili ako ng windshield. Kasi gusto ko sarado dito guys.
Bibili ako ng windshield. Kaya ako ng tatama. So ngayon, testing natin guys yung itong palo nito manibela. Hinipitan ko lang ng konti. But hindi pa yung, ayan. Ayan guys. So ayan guys yung after natin ma-install. Medyo nabatak siya rito. Pero walang problema dyan. Dito, ang may problema. So ang ginawa ko, what I did is to remove this one. Tinanggal ko tong ano natin, tong head cowl natin. Then itong pagkaka-insert, ito, this one. Yung pagkakalagay niya sa ganito, dito sa part na to, natatakpan eh. Pagkakalagay niya dyan, tinanggal ko, and then itong part na to, ang siyang nilagay ko rito. So maluwag siya, gumagalaw siya. So huwag kayong mag-alala na hihigpit siya. Yun guys. So sa lahat ng mga short rider dyan, ito na yung ating sagot para lumapit pa ang ating manibela. So from here, na nakapatong yung manibela natin, nakarest dito yung manibela, nandito na siya. So lumapit siya, and then iniyuko ko pa to ng konti papunta pa sa akin. So mamaya ite-testingin ko, pipidbakan ko ulit kayo kung ano na yung magandang kinalabasan. So eto guys, nilagyan ko na siya ng mga pandikit sa loob. Fit naman siya, nikpitan nyo lang, obserbahan nyo lang, lagyan nyo ng pandikit yung mga tornilyo, lagyan nyo ng glue para sa vibration hindi siya matanggal. So ayan, dikit na siya. Higpitan nyo lang ng tamang higpit pag malalos rin itong ali natin. Ang problema lang guys, yung ayokong matanggal dito na plate number holder is natanggal. So ano ko sana yun eh, barrier ko sana rito yun eh. Kasi ito guys, tandaan nyo, mahal to. Itong speedometer natin. Sa 100,000 to guys, 100,000. Matagal pating magkaroon nito kasi walang parts dito sa Pilipinas, so orderin pa to. So yun guys, kaya ko lagyan. So sa ngayon, nag-aaralan ko, since naging ganito na yung sitwasyon, medyo na iba na yung palo rito, medyo napunta na siya roon. Bala ko bumili ng windshield. Nag-aaralan ko yung maliit lang na windshield, yung mga dito lang na black din para maganda, para pantay dito sa kulay. Yun lang guys, sana magustuhan yung video natin. Please like and subscribe.